Napansin ng babae na kinain lang ng isang customer ang laman ng dumplings at iniwan ang balot. Agad siyang lumapit para itanong kung bakit. Noon lang niya nalaman na ayaw ng mga lokal na tao sa makapal na balot ng dumpling. Ngunit ang kanyang mga dumplings ay ginawa sa estilo ng kanyang bayang pinagmulan. Inisip ng babae ang mungkahi ng customer. Pag uwi niya, sinimulan niyang ayusin ang mga balot ng dumpling. Pinapayat niya ang mga ito ng paunti-unti hanggang sa maging manipis ang mga ito upang madaanan ng liwanag ng kandila. Gayunpaman nang muli niyang itayo ang kanyang stall, wala pa rin gustong bumili ng kanyang dumplings. Ang ibang mga stall ay may umuusbong na negosyo. Tanging sa kanya lang ang malamig at tahimik. Kahit gaano siya tumawag sa mga customer ay hindi ito nakatulong. Sa pagtatapos ng araw, tumingin siya sa mga abalang stall na may inggit. Ang kanyang sariling dumplings ay nasira na. Pinigilan niya ang mga luha, inilagay ang mga dumplings sa isang plato, at ibinuhos ito sa basurahan ng walang pag-aalinlangan, ngunit hindi siya sumuko. Dinala niya ang kanyang bagong pinahusay na dumplings sa kanyang may-ari. Para sa pagtikim, sabi ng may-ari, kahit na mas payat ay hindi nila kayang pantayan ang mga lokal na balot ng wonton. Kinabukasan, kinuha ng babae ang kanyang dumplings para humingi ng payo sa may-ari ng wonton shop. Matapos matikman ang mga ito, naisip ng may-ari na ang lasa ay napakasarap. Ngunit para maging manipis ang mga ito gaya ng mga wrapper ng wonton, kailangan niyang magdagdag ng tubig na lihiya. Umuwi ang babae at sinubukan. Ngunit ang mga dumplings na ginawa niya ay may lasa ng alkalina at nawala ang kanilang orihinal na aroma. Pagkatapos ay lumingon siya at may nakitang asin sa gilid. May biglang pumasok na ideya sa kanya. Naghalo siya ng asin sa harina upang ang tubig ng lihiya ay ganap na nahalo sa harina. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nagtagumpay siya. Nang iset up niya ang kanyang stall na may pinahusay na dumplings, nakaakit agad siya ng maraming customer. Mabilis na naubos ang mga dumplings. Sinabi ng lahat na sila ay masarap at mahal sila. Sa wakas ay ngumiti na naman ang babae. Munti-unti, lumaki ang kanyang customer base. Naging maganda ang negosyo kaya tumulong ang kanyang anak. Ngunit napukaw nito ang kawalang kasiyahan ng isang lokal na leader ng gang. Humingi sila ng pera sa proteksyon at sinubukan pa nilang kunin ang kanyang anak na babae. Nang makita ang tagpong ito, hindi na napigilan ng babae. Kumuha siya ng kutsilyo sa kusina, pinrotektahan ang kanyang dalawang anak na babae sa likod niya at naghanda na makipaglaban hanggang kamatayan sa kanila. Natigilan ang pinuno ng gang. Ang eksena ay nagpaalala sa kanya ng kanyang sariling ina, na minsan ay nagpoprotekta sa kanya sa parehong paraan. Naantig siya sa tapang ng babae, kaya umorder siya ng isang bowl ng dumplings. Bagamat nag-aatubili ang babae, naghain pa rin siya ng isang mangkok ng dumplings. Pagkatapos kumain ay busog na busog ang pinuno ng gang. Nag-order pa siya ng serving para sa bawat tauhan niya. Hindi na niya muling ginulo ang babae, binayaran ang dumplings at binawasan pa ang bayad sa proteksyon. Umorder pa siya ng 500 dumplings ng sabay-sabay. Sa wakas ay nalutas na ang krisis ng babae. Hindi rin inaasahang nakakuha siya ng malaking customer. Noong gabing iyon, pagkatapos kumain ng dumplings, iminungkahi ng customer na mag-empake ng bahagi ng hilaw na dumplings. Nagulat ang babae. Tinanong niya kung masisira sila kung iniwan magdamag. Sinabi ng lalaki na mayroon siyang refrigerator sa bahay. Mananatiling sariwa ang mga ito kung nagyelo. At maaari niyang lutuin ang mga ito kahit kailan niya gusto. Ang ideyang ito ang nagbukas ng mata ng babae. Nakaisip siya ng bagong plano. Mula sa araw na iyon, hindi na lang siya nagbebenta ng bagong lutong dumplings. Nagsimula rin siyang magbenta ng nakabalot na frozen dumplings. Hindi nagtagal, naging mas maunlad ang kanyang negosyo. Nakapila ang mga customer sa harap ng stall niya. Nang maglaon, hindi man lang siya nakagawa ng dumplings ng mabilis sa bahay, kaya nagbukas siya ng pabrika, kumuha ng mga manggagawa para tumulong sa paggawa nito. Sa huli, ang kanyang dumplings ay hindi lamang sikat sa lokal, ngunit nakarating din sa ibang bansa na nagpapahintulot sa mga tao sa buong mundo na tikman ang kanyang mga dumpling. Kung nagustuhan mo ang kwento, maaari ka bang mag-iwan ng komento?